So, sa lahat na nandito, let's worship our God. This ang nagpalakpan ng Panginoon. Jesus. Panginoon, tunay nga po na Ikaw ang lahat. Ikaw po ang aming kailangan. Panginoon, kung wala Ka, Panginoon, kami wala rin, O Diyos. Ngayong hapon, Panginoon, sa amin ng paglapit, ano man po, Panginoon, ng mga bagay
sa aming mga puso, Panginoon o Diyos, na patuloy at patuloy pong humahadla sa aming pagsamba sa iyo. Ayan mo po, Panginoon, ito po'y aming bitawan. Kung ito man po'y pangarap, kasalanan, mga bagay na pinangahawakan ho namin higit sa iyo, Panginoon o Diyos, bitawan ho namin sa iyong harapan. At turuan niyo po ang aming puso na magsuko, na sa iyo ay sumuko, Panginoon o Diyos. Dahil sa iyong awa, sa iyong biyaya, Panginoon o Diyos, narito ho kami, Panginoon, malayang nakakalapit. Dahil sa iyong habag, Panginoon o Diyos. Kaya, Panginoon, narito ho kami ngayong hapon. Buong puso, Panginoon, na sumusuko sa iyong paanan. Ikaw po ang maghari, Panginoong Jesus. Pwede po natin sa Panginoon ang awit pong ito. Sa awa mong nahayag sa krus, at doon na nagsimula ang lahat. Hindi sa aking kabutihan, kundi sa biyaya mong sapat. Dugo ni Kristo ang nagligtas sa pusong patay sa sala. Ako'y tinawag mula sa dilim, sa buhay na may pag-asa. Dahil ako'y tinubos na at pinawalan sa ang buhay ko'y sa iyo na. Ito ang taon ng pagsuko. Kay Kristo ang buong buhay ko. Isang buhay na handog, mahal sa'yo'y kalugod-lugod. Hindi para kitain ang iyong pag-ibig, kundi dahil ito'y tinanggap ko na. Binabago ng Espiritu ng Diyos. Ito ang taon ng pagsuko. Binabago mo ang isip ko sa liwanag ng iyong salita. Hindi na ayon sa mundong ito, kundi sa kalooban ng Ama. Sa katawan ni Kristo ako'y bahagi, tinawag upang magmahal, maglingkod ng may kababaang loob. Sa lakas na ikaw ang nagbigay, sa pag-asa'y matitiis, sa panalangin
sa'yo, Panginoong Jesus. Tinatakal ka namin, O Diyos. Salamat, Panginoon. Patuloy po nating awitan ng Panginoon sa hapon po ito. Walang hanggang papuri sa'yo, O Diyos, ibibigay. Ikaw lamang ang nagdulot ng isang bagong buhay. Hindi ko kaya
Tinatanghal ka namin, Panginoon. Sinasamba. Pinapupurihan, Panginoon. Dahil sa iyong katapatan, Panginoon, O Diyos. Salamat po sa iyong katapatan sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa iyong katapatan sa bawat hakbangin, sa bawat lakbay, Panginoon, O Diyos. Ikaw ang Diyos na siyang nagtawid at patuloy na magtatawid. Anumang pagsubok, Panginoon, O Diyos, ika'y nananatiling tapat. At hayaan mo po, Panginoon, ang aming walang hanggang papuri, walang hanggang pagsamba, walang hanggang awit, dinig, paglilingkod ay sa iyo, Panginoong Jesus. Ang Jesus na tumubos ng aming mga kasalanan sa krus na halos hindi makilala, doon kay ipako, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong dakilang pagmamahal. At doon nagsimula, Panginoon, ang lahat, Panginoon. Kaya, Panginoon, binabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri, ang pagsamba, pagdakilang, pasasalamat ay sa iyo. Sa pangalan ng Panginoong Jesus na aming Diyos. Amen at amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Samahan niyo po akong makibukas sa aklat po ng mga awit, Kabanata 90, verses 9 hanggang 12, para po sa ating devotion. So sabi po doon, 9, sa kamay mo'y nagwawakas itong hiram naming buhay, parang bulong lamang ito na basta lang dumaraan. Buhay nami umaabot ng 70 taong singkad, minsan na may 80 kung kami malakas. Ngunit buong buhay namin ay puno ng dusa't hirap. Pumapanaw at pagkatapos dito sa sang maliwanag. 11. Ang tindi ng iyong galit, sino kaya ang tatarok? Sino kaya ang susukat? Niyong ibubungang takot. 12. Dahil itong buhay namin maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Simulan po natin sa tanong. Kung alam mong limitado ang buhay mo sa mundo, may babaguhin ka ba sa paraan ng pamumuhay mo? Madalas nabubuhay tayo na parang may bukas palagi. Ano po? Bukas na para magbago, bukas na para magsisi, or bukas na para sumunod. Pero ito pong talatang ito ay nagpapaalala sa ating lahat na ang buhay po natin ay may hangganan. Hindi para takutin tayong lahat, kundi ipaalaala sa ating mga buhay na masyado ng komportable, doon sa diwa natin na masyado ng nakakalimot sa kalooban ng Diyos. Ang awit 90 po ay isang panalangin ni Moises na isinulat sa gitna ng paglalakbay. Paghihintay at maraming pagpanaw. Ito po yung time na nililid ni Moises ang bayan ng Israel at nakita niya yung katotohanan tungkol sa buhay. Kaya po siya ay nanalangin. Nanalangin siya dahil kinilala niya yung ikli ng buhay ng tao. Nanalangin siya dahil kinilala niya yung epekto ng kasalanan sa buhay ng tao. Nanalangin siya dahil nakita niya yung pangangailangan sa karunungan na nagmumula po sa Diyos. Sabi sa talata 12, turuan mo kaming bilangin ang aming araw upang magkaroon kami ng pusong may karunungan. Ibig sabihin po, hinihiling dito ni Moises na matutunan ng tao na gamitin natin ang araw, ang bawat oras, ng may kabuluhan at ayon sa kalooban ng Diyos. So, ibig sabihin po, ang karunungan ay nagmumula sa pananalangin. At pagtanggap sa katotohanan ng ating buhay ay hindi permanente sa mundong ito.
Sabi po doon sa nabasa ko, God has given us two lives. The second begins when we realize that we only have one. Di po ba pag alam natin ang ating buhay ay maikli lamang or malapit ng magwakas, nagkakaroon tayo ng karunungan na gugulin ito. So ito pong talatang ito ay hindi naman nagsasabi na ang hangganan ng tao ay 70 years old or 80 years old. Kundi ito ay paglalarawan lamang na mabilis lumilipas ang buhay, mabilis dumaraan ang panahon. At nararapat lamang ito na gamitin ng tama at ialay ang ating buhay sa Panginoon habang may pagkakataon pa. So totoo ang buhay po ay maikli. Ito po ay hiram lang natin. At ito hindi natin hawak. Kaya ang tanong po sa atin, paano natin ginugugol ang ating buhay sa bawat araw? Napangingiti po ba natin ang Panginoon sa ating mga iniisip, sa ating mga ginagawa, sa ating mga pagdedesisyon? So sa Genesis chapter 5, verse 27, nakatala ang isang tao na nagkaroon ng pinakamahabang buhay. Kilala niyo po ba siya? Siya po si Methuselah. So siya po ay nagkaroon ng buhay na 969 bago siya namatay. Pero kahit gaano kahaba yung buhay, hindi pa rin ito walang hanggan. Minsan ay tatanong natin, bakit nga ba maikli ang buhay? Dahil po ba sa ating kinakain? O ito po ay probisyon ng Diyos? Kaya sabi po sa Genesis chapter 6, verse 3, sinabi ni Yahweh, hindi ko'y pahihintulot na mabuhay ang tao sa habang panahon sapagkat siya ay makalaman. Hindi lalampas sa 120 taon ang kanyang buhay sa daigdig. Dito po ay pinapakita na ang Panginoon ay mapagpasensya, pero siya din po ay makatarungan. So isa po ang sinasabi ng mensahe, na hindi habang buhay ang pagkakataon, may takdang oras ang pagsunod. At bilang mga mananampalataya, tayo pong lahat ay tumanggap ng tawag mula po sa Diyos. May tinig tayong naririnig mula sa Kanya. Ang tanong po, naririnig po ba natin yung tinig na yon? O masyado na tayong aliw sa ibinibigay ng mundong ito? O kung naririnig ba natin, sinusunod po ba natin? Kahit mapahaba ang ating buhay, pero wala pong pagsunod, ito ay walang kabuluhan. Ang bawat araw ay may pananagutan. Hindi ilang taon ang itatanong sa atin ng Panginoon kapag tayo ay nagsulit sa Kanya. Kaya huwag po nating ipagpaliban ang pagsunod. Ang pagpapaliban po ay isang tahimik na anyo ng pagsuway. So ano pong itinuturo sa atin ng mga talata pong ito? Number 1 po, meditate. Reflect, magsuriin po natin ang ating buhay. Sabi ni Socrates, the unexamined life is not worth living. Wala daw pong halaga ang buhay na hindi nasusuri. Pangalawa, repent. Magbalik loob po tayo sa Diyos. Bitawan natin ang mga bagay na hindi kalooban ng ating Panginoon. Number 3, serve. Gugulin natin ang ating oras sa paglilingkod. Hindi naman po kailangan nating hawak ang Bible lagi, na hindi na natin binibitawan o lagi tayong nasa harapan ng church. Ito po ay, sabi po doon sa Colossus 3:23, ano man ang iyong gawin mong naglilingkod ka sa Diyos. Kahit nga po yung simpleng pagngiti, pamula sa atin, papunta sa ating trabaho, it brings good vibes dun po sa mga tao na ating nakakasalubong. And that is already serving God. So ang tunay na karunungan po ay mamuhay ng may takot
araw-araw at tumunog sa kanyang panawag at tumugon sa kanyang panawagan, hindi tayo magiging kasing haba ang buhay katulad ni Metosela. Pero lahat tayo tatanungin ng Diyos kung paano natin ginugol ang panahon na ibinigay niya sa atin. Kaya ang huli ko pong tanong sa ating lahat, kung ngayon ang huling pahina ng iyong buhay, masasabi mo bang ginugol mo ang iyong oras ayon sa kalooban ng Diyos? Hindi po tayo tinawag para lamang magkaroon ng mahabang buhay, kundi mamuhay ng may saysay sa harapan po ng Diyos. So yun lamang po, salamat po sa Panginoon. Ipalakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po ni Ma'am Asi. Okay, very striking yung sinabi niya, tayo ay mabuhay ng may saysay sa harapan. Sabi niya, paano natin ginugugol ang ating buhay? Sa mga natitirang buhay po natin, paano po natin ginugugol yan? Isang tanong na kailangan po nating isipin. Kaya kamusta po ang bawat isa? Kamustahin mo ngayong katabi mo. Okay? May mga bagay na gagawin ang Panginoon. At ang lakas hunong tama nung kanta sa akin na ito ang panahon ng pagsuko. Lord, parang sa'yo na ako tatakbo talaga. Yung parang, ngayon ba, sa loob po ng 8 weeks, sino pong pinanghawakan po natin? Sarili ba natin? Sariling lakas ba natin o ang Diyos? Trabaho ba natin ang pinanghawakan natin o ang Diyos? Pera ba natin ang pinanghawakan natin o ang Diyos? Yun yung tanong mo sa atin Habol tayo ng habol ng mga bagay sa mundong ito. Ang tanong, yun nga po may saysay ba lahat ng ginagawa mo? Kaya po sa biyaya po ng Panginoon, napakahalaga po nung pagkauhaw po talaga sa Diyos. Yung pagkauhaw po, yung real thirst sa presensya po ng Panginoon, sa Panginoon po mismo. Kasi kung wala po ang Panginoon, grabe ho, siguro yung iba ho sa atin dito ay nasa kabaong na, diba? Hindi na ho alam kung anong gagawin sa buhay. Kaya alam nyo, kung meron kayo talagang kakauhawan sa mundong ito, walang iba po kundi ang Panginoon. Yung dadalhin ka kasi ng Panginoon dun sa moment na wala ka talagang ibang hahanapin kundi siya lang. At doon mo makikita na, Lord, ikaw lang naman pala talaga ang kailangan ko Sana po yung kauhawan talaga sa Panginoon, hanapin nyo talaga ang Panginoon. Hindi po yung hype, hindi po yung saya, hindi po yung madami tayo, hindi po yun Kasi dadating yung moment na mag-iisa ka, dadating yung moment na malulungkot ka, pero ang mananatili, meron pang Panginoon. Naranasan ko ba ang Panginoon sa buhay ko at ako ba ay nagpapatuloy? Dadating ho yung dilim ng buhay. Dadating ho yung pain ng buhay. Pero isang bagay lang po ang magpapanatili po sa atin para tayo ay makapagpatuloy at makatayo sa laban at makapagpatuloy po sa laban ng buhay. Walang iba po kundi ang Panginoon. Unawaan ho natin, minsan ho yung mga pain na nararanasan po natin, sabi po nila, pag namatayan ka, makakapubon ka din. Ang hirap naman nun, tanggapin, di na ako makahakbang, namatay yung asawa ko, namatay yung anak ko. Paano ako makaka-move on? Paano ako makakahakbang? Wala akong nakaka-move on sa pain ng kamatayan. Isang bagay lang po, kapag meron ho tayong Panginoon, yung thirst ho natin sa Diyos, hindi ho nawawala. Oo, may mga pain, may mga dilim ng buhay, mag-iisa ka, malulungkot ka, may mga bagyo ho ng buhay. Pero, kapag patuloy. Amen po. Palapakan nga po natin ang Panginoon. Kaya po, sabi ko, Lord, ngayon may digmaan. Ay, nanonood po ako ng Singapore. Hindi ko po alam kung CNA Singapore ho. Grabe, galing ng Singapore.
Ngayon pa lang po, naghahanda na ho sila. Anong gagawin namin sa economy namin? Maasa lang po kami sa outside investors. Pero dahil sa digmaan po between Iran, Israel, and US, UAE, ano ho, sino nagbabasa ho, nakikinig ng balita. Sabi ni Sir Walter, see you in heaven. Kasi galing ho na Singapore. Nag-press release na po sila. Inihahanda na ho nila kung paano ho nila yung gagawin nila as a country sa nangyayaring digmaan. Kasi affected ho tayo kasi ho, ang gitnang silangan po ang pinaka-major exporter ng so affected po ang buong daigdig. Naunawaan po natin. Sabi ko, galing ng Singapore, samantalang ang Pilipinas, pinag-uusapan pa rin ay diba? Yun pa rin ang pinag-uusapan. Pero ang ibang bansa, inihahanda na po nila ang kanilang bansa sa nangyayaring gera. Sabi ko, Lord, grabe. Ang tindi ho nang nangyayari ngayon. Kung aware po tayo, sobra hong nakaka-alarma din po ang nangyayari sa ating daigdig. Kaya po, isa lang naman po isa ho sa mga pinakamahalagang paghahanda na pwede nating gawin ay tayo po ay manatili po sa Panginoon, manatili po ang uhawan, manatili po ang pananabik sa presensya ho ng Diyos. Ano po? Hindi ho natin kontrolado ang mangyayari, hindi natin hawak ang bukas, pero sabi nga dun sa awit, hawak tayo ng Diyos. Kaya po ngayong hapon, pagpatuloy po natin ang ating pag-aaral, quiz. Sino po yung nakinig nung preaching nung Sunday? Ano daw po ang pinakasagabal para tayo ay hindi maligtas? Okay, very good. Marami namang nakikinig sa iyo, Walter. Self-righteous daw. Okay. So ngayon pag-aaralan po natin yan. Kasi yan po ang atin pong Nag-a-ads po ang aking Bible. Sorry. Okay. Tingnan po natin. Kung may mga Bible po kayo, pakibuksan po natin sa Romans 10, verse 1 to 4. Okay. Our title for this afternoon is The Tragedy of Religious Self-Righteousness. Yan. Pakita nga ulit natin, sir. Sabi dyan, ang trahedya. Okay? The tragedy of religious self-righteousness. Sabi po, ang pinakamasaklap, ang pinaka-nakakalungkot na kalagayan ng buhay ng isang tao na hindi po natin napapansin, ito po nabanggit po ito ni Sir Walter last Sunday. Ito yung pinakamalaking trahedya na pwede nating maranasan sa buhay po natin. Ito po yung pinakamalungkot at pinakamasaklap na kalagayan ho ng buhay ng isang tao. Hindi po yung hindi ka naniniwala sa Diyos. It's not atheism. Hindi po pagiging makasalanan sa panlabas. Hindi yung hayag na hayag yung kasalanan mo. Hindi po yun yung pinakamasaklap na pwedeng mangyari sa buhay ng tao. Hindi rin po yung hayagang ayaw mo sa Diyos, nagre-rebelde ka ho sa Diyos. Hindi rin po yun. Naunawaan po natin. Ang pinaka-masaklap o pinaka-malungkot, yung pinaka-trahedya na pwedeng mangyari ho sa atin, yung nasa loob ka ng church, nagmi-ministry ka, umiiyak ka sa worship. Nagtataas ka ng kamay, pero you are still spiritually
blind. Bulag ka pa rin. Religious ka, pero hindi ka ligtas. Marami hong ganyan. Okay? Ito ho, no, yung hindi mo ma-admit sa sarili mo na, Lord, pakasalanan ako at hindi ko kayang iligtas yung sarili ko. Ito kaya sinasabing self-righteous, yung parang sinasabi mo, maayos ako, mabuti ako, wala akong ginagawang masama. Hindi ko kailangan nung sinasabi ninyo na ganito, ganyan. Diba ho? Hindi ko kailangan ng ganito. Kasi wala naman ako hindi naman ako masama Naunawaan po natin, wala akong kaaway. Yan po ang self-righteous. Naunawaan po natin. Kaya po ngayong hapon, pag-aralan po natin. Sabi ko sa Romans 1, sabi niya, mga kapatid, ang pinakananais ng puso ko at dinadalangin ko sa Diyos ay ang maligtas ang Israel. So ilang linggo na ho nating pinag-aaralan, ang Israel ay ano po? Bayang pinili. Okay? Lahat ng privileges as a chosen nation nasa kanila. Pero, pakinggan ho nating mabuti. Dito ho natin makikita, okay? Kung nagbabasa ho kayo ng Bible, ito ang napakalinaw. Mga kapatid, ang pinakananais ko. This is the prayer of Apostle Paul. Mga kapatid, ang pinakananais ng puso ko. Okay? Yung word na pinakananais dyan, it is a deep longing from his heart. A deep prayer. Malalim ho na paghahangad, malalim ho na panalangin na ano po, idinadalangin ko sa Diyos ay ang, ano daw? Maligtas ang Israel. Though they are chosen nation, hindi po iyon ibig sabihin na ligtas po ang ang mga tao po doon, ang lahat ng tao doon. Kasi ho, nireject ho nila ang Panginoon. Kaya po, naunawain ho natin. Kaya po ito yung sinasabi niya. Sabi niya, verse 2, sapagkat saksi ako na sila'y masigasig na maging kalugod-lugod sa Diyos. Okay? Hindi nga lamang batay sa tamang kaalaman. Okay, tingnan ho natin. Sabi niya, ipanghuhuli ko po yung verse 1 Dito muna tayo sa verse 2. For I bear them witness that they have a zeal. They are zealous. Ano po? Sobra ho sila pagdating ho sa pagkilala ho sa Diyos. Okay? Tingnan mo natin. They have a zeal for God, pero ito ho ang problema. Sabi niya, pero may word na but. Sabihin natin, pero. Okay. Sabi niya, but not according to knowledge. Hindi po tungkol sa katotohanan. Hindi po tungkol sa katotohanan ho ng magandang balita, ng mabuting balita. Oo, masigasig sila sa alam ho nila ang law. Alam ho nila ang salita ng Diyos. Just to give you a trivia. Okay? Ang mga Hudyo, pakinggan ho nating mabuti. Meron po silang mga grupo na nag-aaral po talaga ng salita ng Diyos. And they are called scribes. Okay? Ang mga scribes or they often called as rabbi. Sabihin natin, rabbi. Before you become a rabbi, katakot-takot ho. Parang pagsusulit, examination ang dadaanan mo para ho matawag kang rabbi. So, ibig sabihin, lahat ng theology, lahat ng law, lahat ng salita ng Diyos, memorize po nila yan. Word by word. Alam po nila yan. Kaya nga po yung mga alagad ng Panginoong bagsak. Hindi po sila nakapasa bilang mga rabbi. Hindi po sila nakabilang ho doon sa grupo ng mga scribes. Ang mga Hudyo po, bata pa lang sila.
Pag ikaw ho ay isang Hudyo, bata ka pa lang, ang ipababasa na sa'yo ay Old Testament. Lahat ng libro sa Old Testament, kailangan alam ho ng mga bata. At pag ikaw ho ay lumalaki na, mga commentaries na ho, o kayo mga malalim na aral po, inaaral po nila yun. Kaya po, ang Jerusalem po, parang naging center po siya ng education when it comes sa salita ho ng Diyos, para siyang naging Harvard. Kaya ho yung mga Hudyo, pumupunta po sa Jerusalem para mag-aral lang ng salita ho ng Diyos. Ganun ho sila kagagaling. Pero, tingnan ho natin. Alam nyo ba ang mga rabbi, grabe ho yung paggalang ho ng mga tao noong unang panahon. Kasi sobrang galing ho nila sa salita ho ng Diyos. Pag ang mga rabbi po naglakad na sa street, lahat ng tao tumitigil sa kanilang ginagawa bilang paggalang ho sa kanila. Ganun ho sila katindi. Diba? Para silang basta magagaling ho sila. Pero tingnan nyo, sabi niya, for I bear them witness that they have a seal for God, but not according to knowledge. Hindi tungkol sa katotohanan. Ano sabi ho ng Panginoon? You shall know the what? You shall know the truth, and the truth will set you free. Malalaman mo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa'yo. Kaya lang ang problema dito sa mga Hudyo, hindi ho nila pinaniwalaan ang katotohanan ng mabuting balita. Ano po ba yung mabuting balita? Paano tayo maliligtas? Di ba ho sa Acts 4:12? Sa silong ng langit, ano daw po? Walang ibang pangalan na ibinigay ang Panginoon, kundi pangalan lamang ng Panginoong Jesus sa ikaliligtas ng naunawaan ho natin. Hindi ho nila naunawaan yan. Kasi para sa kanila, yun nga sinasabi ho natin, self-righteous. Hindi naman kami makasalanan eh. Alam nga namin ang Bible, kabisado namin ang law ni Moises. Hindi namin kailangan ng tagapagligtas. Yun ang problema. Okay? So tingnan ho natin. Sabi ho, okay. Tingnan ho natin. Sabi ho dyan, may sigasig. Sabihin ho natin sigasig. Okay, sapagkat saksi ako na sila'y masigasig na maging kalugod-lugod sa Diyos. O diba, yung iba, ang sisipag ho sa church. Madaling araw pa lang, nasa church na. Diba? Ang laki ho magbigay sa loob ho ng church. Grabe ho sila. Basta pagdating ho sa gawain ho ng Diyos, all in, all out. Ano ho? Pero ang tanong, sabi mo sa katabi mo, ligtas ka ba? Ba't kayo natatakot tanungin, ligtas ka ba? Kasi kailangan ho natin i-address ho yan eh. Yan ang problema ho ng mga Hudyo. Sobrang sigasig ho nila pagdating ho sa pagbabasa ho ng salita ho ng Diyos. Sobrang sigasig ho nila when it comes ho sa mga law ho ng salita ho ng Diyos. Alam ho nila lahat yan. Pero itong sinasabi ho ni Pablo, they are spiritually blind. Bulag pa rin sila. Hindi ho sila ligtas kasi hindi nila kinilala ang katotohanan ng mabuting balita na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng Panginoong Hesus, sa pananampalataya lamang sa Panginoong Hesus. Hindi po sa sarili nilang katwiran. Hindi dahil sa magaling ho sila. Dahil sa ang alam nila, wala ho silang kasalanan at mabuti sila at nag-aaral sila ng salita ng Diyos. Yan ang gusto kong maunawaan ng bawat isa. Hindi dahil andito ka sa loob ng church every Sunday. It is an assurance that you are saved.
Hindi porket magulang mo ay Christian, hindi po yun assurance na ikaw ay Christian. Nakakilala ka sa Panginoon. Pwedeng iiyak-iyak ka sa worship. Pwedeng pag nagpatotoo ka, iiyak-iyak ka. Quote ka ng quote ng Bible verses. Quote ka ng quote ng kung ano-anong mga quotation about sa Panginoon. Post ka ng post ang tungkol sa Panginoon. Pero hungkag ang loob mo. Wala kang pagkakilala sa totoong Jesus ng Biblia. Yan ang problema ho sa atin. Naunawaan ho natin. Pero sabi ko nga po sa inyo, mga magulang, kung hindi nyo pinapakilala ang Panginoong Hesus sa inyong mga anak, paano sila ho maliligtas? Yan ho ang katotohanan. Ano po? Hindi ho tinatanggi ni Pablo yung passion po nila. Sobra ho nilang active, dedicated ho sila pagdating ho sa salita ho ng Diyos. Pero sabi ho ni Pablo, ang problema, hindi ayon sa tamang kaalaman. Hindi po ayon sa tamang kaalaman ang mabuting balita. Tanungin mo nga yung katabi mo, alam mo ba talaga ang mabuting balita? Yan ho tayo eh. Yung pasigasig ka, pero hindi tama eh, mali. Hoy, sabi ko nga yung pag-iyak-iyak ho natin, unless we acknowledge ang Panginoong Hesus lamang po ang makapagliligtas sa atin. Unless na in-acknowledge po natin, Panginoon, wala akong magagawa para iligtas ang sarili ko. Wala ho. Impyerno pa rin ho tayo. Ang ganda nga ho nun eh. Tinuway sa akin. Ang pinakamalapit po sa impyerno, hindi po adik. Tinuhay sa akin, kung manghusga kayo ng adik, inam. Ang pinakamalapit po sa impyerno, hindi po mga prostitute. Kahit umatan pa ho yan, nalabas ang pusod. Ang pinakamalapit po sa impyerno, hindi ho yung hayagang nagkakasala, mga magnanakaw. Hindi ho yan. Ang pinakamalapit po sa impyerno ay hindi ho ina-acknowledge sa sarili niya na Panginoon, makasalanan ako. Hindi ko kayang iligtas ang sarili ko. Pananampalataya lamang sa iyo ang makapagliligtas sa akin. Yun ho ang pinakamalapit sa impyerno. Religious, pero hindi ho totoong nakakilala sa Panginoong Jesus ng Biblia. Unawaan ho natin, yun ho. Sino ba yung katabi mo? Naalala ko ho, sa isang outreach natin, may umatan po doon na, syempre yung mga dalaga naman, yung mga kabataan ngayon, usong-uso na yung mga kita ang pusod. Siguro gusto nila talaga yung maaliwalas. Diba? Ako naman po, yung isang kabataan, sinabihan, sa bar ka ba pupunta? Ginanon. Alam niyo ginawa ko nung bata? Umuwi. Bakit ganyan ang suot mo? Hindi naman ito bar. Yun po. Hindi nakita ho namin. Kaya pala namin nakita. Sabi namin, ba't naglalakad na iyon? Umuwi na ho. Bumalik ba? Bumalik ho kagabi. Hindi na ho nakaganong suot. Salamat sa Panginoon. At hindi naman ho na-offend. Ano po? Hindi, kaibigan naman niya ang nagsabi. Kasi pag close ka naman talaga, masasabi mo naman yon, ano po. Pero pag wala ka pa namang relasyon at kinurek mo ng ganon, wag na. Okay. So, unawain mo natin. Marami ho kasi yung mga, diba? Paiyak-iyak ka pa pag praise and worship. Diba? Pataas-taas ka ng kamay. Every Sunday nandito ka. Pero, hindi
hindi mo naman ina-acknowledge na, Panginoon, kung wala ka, wala ako. Panginoon, hindi ko kayang iligtas ang sarili ko. Diba? Ang yabang mo sa harapan ho ng Diyos. Yun ang problema ho sa atin. Ano po? Kaya po, ito ho, sabi ho ni Pablo, sapagkat saksi ako na sila'y masigasig na maging kalugod-lugod sa Diyos. Hindi nga lamang batay sa tamang kaalaman. Akala nila, pag kabisado na ho nila yung Bible, akala ho nila, pag magaling na ho sila sa Bible, akala ho nila, pag nabasa na ho nila yung Bible from first page to the last page ho, ay ligtas na ho sila. Hindi ho yun. Ang kaligtasan po ay matatamo lamang po natin sa pamamagitan po ng habag at biyaya ng Diyos by grace alone, through Christ alone, by faith alone. Hanggat hindi ho natin tinatanggap ang Panginoong Jesus, Panginoon, ikaw lang ang makapagliligtas sa akin, makasalanan ako, Panginoon. Walang ibang makapaglilinis ng kasalanan ko at makakapagpatawad ng kasalanan ko, kundi ikaw lang. Ikaw ang maging Panginoon ng buhay ko. Hanggat hindi ho natin yan in-acknowledge at ang pananampalataya mo ay sa Panginoong Jesus lang para sa kaligtasan mo, wala po. Impyerno pa rin tayo. Unawaan ho natin, yan ho ang problema ng mga Hudyo. Kaya po sabi ko nga po sa atin, marami ho sa atin active sa ministry. Tingnan mo yung katabi mo. Masipag ho sa church. Diba? Sabi ko nga, ito, umiiyak pa sa worship. Ito yung sinasabi ni Wolf eh. Marunong mag-quote ng verse. Ang daming ganyan. Ang dami ho sa mga podcast ngayon. Halos lahat ng mga artista nagkuquote na ng verse. Halos lahat ng mga personality, sinasabi ho nila, naniniwala ho sila sa Diyos. Ang tanong po, hindi po kung nagkuquote ka ng verse, hindi po kung masipag ka sa ministry, hindi po kung umiiyak ka sa worship, hindi po yung tanong. Ang tanong, do you understand the good news? Nauunawaan mo ba ang mabuting balita? Ang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Yan po yung tanong mo sa atin. Kaya po, sabihin nyo naman, di na po ako magkuquote ng verse, di na ako magpo-post sa FB ng verse, di naman. Pwede naman. Okay, unawaan po natin. Hindi ko yan tungkol sa pagkuquote ng verse. Kasi ang Diyos ay banal. Tingin kayo sa akin. Ang sinasabi ho dito, kaalaman. Yung kaalaman na nagliligtas. Kaalaman na nagbabago ng buhay. Kaalaman mo that transform our lives. The saving truth, saving knowledge. At yun po ay nanggagaling sa mabuting balita. Ano ho? Unawano natin sasabihin mo na ikaw ay Christian. Kamusta ang buhay mo? Meron bang pagbabago? Ano po yung tanong eh? Kasi kung totoong nakakilala ka sa Panginoon, ito yung lagi natin sinasabi, merong panahong ano ho yun? Ano ba yung pagkagalit sa kasalanan? Ha? Pagkamuhi. That's the right term. Pagkamuhi sa kasalanan. Kasi kung wala, ay magtanong ka sa sarili mo. Okay? So yun ho ang problema. Wala hong ano eh. Kailangan ho, kaya sabi ko, Panginoon, talagang ang kantang to ay para sa taong ito.
Sabihin mo sa katabi mo, kailangan may pagsuko. Oo, surrender. Lord, makasalanan ako. Hindi ko kayang iligtas yung buhay ko. Ikaw lang. Diba? Nunuwain mo natin. Sabi ho dyan, tuloy ho natin yung verse. Maiksi lang po ito. Malapit na akong matapos. Okay? Sabi niya, for being ignorant of the righteousness of God. Sabihin mo natin, katuwiran ng Diyos. Okay. Being ignorant of the righteousness of God and seeking to establish their own, they did not submit to God's righteousness. Kita niyo ho yung mga wordings. Sa English po muna tayo. Okay? So sabi niya, ano daw po sila? Sa unang word, ignorant. Ignorant of the righteousness of God. Hindi nila ho alam yung katwiran ng Diyos. And seeking to establish their own. Ang hinahanap po nila ay sarili ho nilang katwiran. Remember, this is the theology. Ang righteousness ho ng Diyos, hindi ho natin yan makukuha. It is imputed to us sa pamamagitan po ng Panginoong Hesukristo. Inilagay ho sa atin ng Diyos ang kanyang katwiran sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Hindi dahil tayo ay mabuti, dahil sa gawa ho natin, hindi ho. Hindi ho natin kayang yan. Naunawaan, ito ang problema sa mga Hudyo. Ang hinanap po nila ay ang kanilang sariling katwiran. Para sa kanila, mabuti kami. Wala kaming kasalanan. Hindi namin kailangan ng tagapagligtas. Yun ho ang problema. Sabi niya, they did not submit to God's righteousness. Dahil hindi nila kinilala ang pamamaraan ng Diyos upang gawing matuwid ang tao. Diba sabi ho natin, paano ho tayo naging matuwid? Sa pamamagitan lang po ng Panginoong Hesukristo. At nagsikap silang gumawa ng sarili nilang pamamaraan. Hindi sila nagpasakop sa pamamaraang itinakda ng, ano po yung itinakda ng Diyos? Pananampalataya sa Panginoong Hesus. Wala na pong iba. Kung hindi ho tayo nananampalataya sa Panginoong Hesus, ang totoong Hesus ng Biblia, impyerno tayo. Yerno ka. Yun ho yun eh. Hindi ko na ho i-filter yung salitang yan. Yan ang salita ho ng Diyos. Unawain ho natin, pag sinabi ho natin righteousness of God, hindi ho yung character ng Diyos. Okay? Ulitin ko po, when we say ang katwiran, the righteousness of God, it is not the character of God. Ito ho yung katwirang ibinibigay ng Diyos sa atin. Ano ho, ipinataw ho sa atin, ibinigay ho sa atin sa pamamagitan ho ng pananampalataya ho natin sa Panginoong Hesukristo. Naunawaan ho natin? Tingnan ho natin, meron po ba? Romans 3:21, verse 22. Okay, basahin ko na lamang po. Ngunit ngayon, ang nahayag ang katwiran ng Diyos na hiwalay sa kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Okay? Okay, Romans 3. Okay, kanino daw po? Okay, pananampalataya kay Hesukristo. Okay, Philippians 3 verse 9. Hindi ang sariling katwiran mula sa kautusan, kundi yaong sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Kasi ang paniniwala ng mga Hudyo, nasunod nila, hindi ako pumapatay, hindi ako nangangalunya, hindi ako nagnanakaw, kaya ligtas ako. Hindi po yun eh. Sabi ho ng Panginoon, ang kaligtasan ay matatagpuan, makakamit lamang po natin sa pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Wala na pong iba. Naunawaan ho natin? Okay, tingnan ho natin.
Kasi nga, ito yung sinasabi ni Sir Walter eh. Kapag sa pagkatwiran natin, meron tayong may pagmamalaki sa Diyos. Hindi naman nga po eh. Kaya po ito, sabi ho dyan, hindi sila nagpasakop. Okay, sabihin natin, nagpasakop. Okay, kaya sabi ho natin, verse 3. Balik ho tayo sa Romans 10, verse 3. Mainit na ho. Summer na. Okay, sa baba po, sabi dyan, hindi sila nagpasakop sa pamamaraang itinakdaho ng Diyos. Okay, pansinin po natin yung salitang nagpasakop. Ang kaligtasan po natin, hindi po ito intellectual agreement. Sabihin natin, intellectual agreement. Ano ibig sabihin po nun? Sabi ko sa inyo, hindi porket alam mo ang Bible, nabasa mo na ang Bible, ay ligtas na ho tayo. Ito ho ay pagpapakumbaba po sa harapan ho ng Diyos. Naalala ko ang isang elder ho natin. May wisdom mo dun sa sinabi niya. Nagpa-fellowship po kami. Kasi sabi ho ay, nakita ho natin, 23 years na po ang amin yung sa biyaya ho ng Panginoon, tinawid ho tayo, may mga gamit na ho tayo, napupuno na ho natin ang isang malaki hong lugar. Pero sabi niya, wala ho yun sa dami. Mas kalugod-lugod sa Panginoon, although, syempre ho, nakakatuwa po na dumadami ho tayo. Pero sabi niya, mas kalugod-lugod sa Panginoon, yung lalim ng pagkakilala at paghahanap ho natin sa Diyos. Kamusta ho tayo? Kaya po, ang panalangin po natin, habang tayo po ay dumadami sa bilang, lumalalim din po dapat ang bawat isa sa pagkakilala ho sa Panginoon. Ang panalangin po natin, hindi lamang maging palabas, diba? Hindi lamang basta maging pagalingan ang atin pong anniversary, hindi lamang po basta maganda ho yung makita nila. Lord, sana po, ang maging resulta ay magkaroon po sila ng totoong paghahanap sa inyo at totoong pagkauhaw sa inyo. Sana po yun po. Sana po isama po natin sa panalangin po yan. Kasi doon magkakaroon ng totoong pagbabago ng buhay. Diba? Ang mga Hudyo, galing ho nila sa salita ng Diyos. Pero grabe. Grabe ho yung panalangin ho ni Pablo. Babalikan ho natin yung verse 1. Okay? Ang kaligtasan po, sabi ko nga kanina, pagpapakumbaba po sa harapan ho ng Diyos. Lord, hindi ko kayang iligtas ang sarili ko. Ikaw lang ang makakapagligtas sa akin. Naunawahan ho natin, sabi nga po, ganda nung sinabi ni Sir Walter, kinapi ko po. Sabi po niya, ang pinakamalaking hadlang sa kaligtasan ay hindi bisyo. Ang pinakamalaking hadlang sa kaligtasan ay hindi krimen. Hindi ho pagiging addict. Hindi pagiging immoral. Hindi mo immoralidad. Ang pinakamalaking hadlang sa kaligtasan, pakinggan yung mabuti. Ito po, yung sabihin ho natin sa Diyos, okay na ako. Hindi naman ako masama
masamang tao. Wala akong tinatapakan, wala akong kaaway, wala akong ninanakaw. Meron akong ambag sa simbahan. Active nga ako sa simbahan eh. Every Sunday, nandun ako. Pag may kailangan ng church, nagbibigay ako. Nagdo-donate nga ako ng mga gamit sa church. Church. Sabi ko kanina, ang pinakamalapit sa impyerno ay hindi adik, hindi kriminal. Ang pinakamalapit sa impyerno ay relihiyosong taong nagtitiwala sa sarili niyang kabutihan. Tingnan niyo yung katabi niyo. Diba? Sino magsasabi sa atin dito na lahat tayo, wala hong matuwid ho tayo. Diba? Na hindi ho tayo nagkakamali. Hindi tayo nagkakasala. Wala naman po. Diba? Pero, kapag alam mo, Panginoon, diba? Nagsuko ka ng buhay sa Panginoon. Okay? At in-acknowledge mo, although we are not perfect, pero nagkakamali po tayo. Pero alam mo na, Panginoon, ikaw ang aking Panginoon at tagapagligtas. Wala akong ibang inaasahan kundi ikaw lamang. At, pakinggan mo natin, sabi ko sa inyo, ang katotohanan po, the true saving knowledge, may pagbabago ho ng buhay. Sabi mo sa katabi mo, kamusta naman? Sige, sabi mo. Ilang buhay nang sinira mo sa pamamagitan na yung bibig. Minsan nakakalungkot tayo mga Christian. Ano ba? Ang ganda ho nung napanood ko sa TikTok. Sabi ko, prayer meeting ko sila. Sabi ho, ando na si Pastor. Sabi ho nung isang member, Pastor, yung ating pong kapitbahay, may prayer request. Sabi ho nung isa, sige, pag-pray natin. Ano ba ang kanyang prayer request? Sabi ho nung isa, Pastor, ito po yung prayer request niya. Siya daw po ay, natatawa ho ako, ang ganda ho. Napapanood niyo ba yun? Sabi ho nung na isang member, Pastor, dito lang mo natin to sasabihin dito lang natin pag-uusapan kasi sabi po nung ating member ay ipag-pray po natin at ito po yung nangyayari. Ganito pong ginawa niya, niloko niyo po yung ganito tapos po ganito, ganyan. So, ano pong nangyari? Pero Pastor, ipag-pray natin. Alam niyo po ba, lahat po sila, sabi ho nung nakikinig, akala ko ba hindi nyo pagchichismisan? Alam ko na ang buong nangyayari. Isa nung ganyan tayo mga Christian, Tingnan yung katabi nyo. Religious, pero kamusta tayo? Diba? Yung active ka sa church, paiyak-iyak ka pa, pa-quote-quote ko ng verse, kamusta yung buhay ho natin? May totoo bang pagsusuko ng buhay sa Panginoon? Yan ho yun. Ito ang problema ng mga Hudyo. Okay, tuloy ho natin. Sabi dyan, verse 4 na. Okay? Sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautusan upang ituring na matuwid ng Diyos ang sino mang sumasampalataya sa Kanya. Okay? Ang Panginoong Hesus po ang culmination ng kaligtasan. Wala na pong iba. Ang katwiran po ng Panginoong Hesus. Hindi po, kaya po, hindi porket alam mo ang salita ng Diyos, hindi porket nasa loob ko ng church,
Hanggat hindi ho natin tinatanggap ang Panginoong Jesus bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas, hanggat ang pananampalataya ho natin ay hindi sa Panginoong Jesus lamang, wala pong kaligtasang mangyayari. Okay? Naunawaan ho natin, sabi diyan, sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautusan upang ituring na matuwid ng Diyos ang sinumang sumasampalataya sa Kanya. Hanggat walang totoong pananampalataya sa Panginoong Jesus, wala pong kaligtasan, wala pong pagpapatawad ng kasalanan. Galit at puot pa rin sa atin ang Diyos. Yan po ang salita ho ng Panginoon. Hindi po sa pagsisikap ho natin, hindi po sa sarili nating katwiran, hindi porkat relihiyoso ka, hindi porkat mabait ka, kung bakit ka maliligtas. Tanging pananampalataya lamang po sa Panginoong Hesukristo. Wala na pong iba. Amen po? Yan po ang nangyari sa mga Hudyo. Pero, may pero, hindi po ito ang katapusan ng kwento. Balikan po natin ang verse 1. Kahit po ang mga Hudyo ay hindi po naniwala sa mabuting balita, ang iba ho sa kanila at hindi po naniwala sa katwiran po ng Diyos, ito po ang panalangin ni Pablo. Mga kapatid, ang pinakananais ng puso ko at idinadalangin ko sa Diyos ay ang, ano po? Maligtas ang Israel. Ilan ho sa inyo ang nagkakaroon po ng malalim ho na kalungkutan sa mga taong wala pang pagkakilala ho sa Diyos? Gaano ka ho nangangamba na ang pamilya mo ay hindi ho nakakakilala pa sa Panginoon? Grabe ho yung prayer ho dyan ni Pablo. Sukdulan po ang ginamit na salita, na nais niya ay maligtas po ang Israel. And that is my prayer sa anniversary ho natin. Lord, ang pinakapanalangin po namin, ang mga taong pupunta doon, magkaroon po ng totoong pagkakilala at pagkauhaw sa inyo. Yung mga members ho namin, hindi lang nandun kasi masaya. Panginoon, sana po sa bawat isa na naririto ngayon, pagkaroon ho kayo ng totoong paghahanap, pagkauhaw ho sa Diyos. Grabe, no? Kasi hindi ho assurance na nasa loob ka ng church, active ka. Hindi po yun, alam mo ang salita ho ng Diyos. Unless na magkaroon ka ng totoong pananampalataya sa Panginoong Jesus ng Biblia at wala ka ng ibang inaasahan sa kaligtasan mo. Yun lang po eh. Sabi niya, mga kapatid, ang pinakananais ng puso at tinadalangin ko sa Diyos ay ang maligtas ang Israel. Grabe, no? Ito ho ay, ng isang puso ho eh. Grabe yung puso ni Pablo. Ang tone po niya ay hindi po pagkagalit. Pansinin po natin, ang tone po ni Pablo hindi po galit, hindi ho mayabang. Buti nga sa inyo, hindi ho walang ganun. Hindi ho nanghuhusga ang kanya pong tono. Ang pinakananais ng aking puso. Grabe po, this is a deep longing from his heart. Lord, I plead you, save Israel. Iligtas mo, Panginoon. Meron ho siyang totoong malasakit sa mga Hudyo. Tayo po ba? Kung katabi ninyo, sa totoo lang po, ako naman po,
to sa Panginoon, may mga bago hong tumatayo. Pero higit ho sa katuwaan ng puso ko, hindi ho yun eh. Lord, sana po itong mga ito ay totoong makakilala sa inyo. Maranasan kayo ng personal, lumalim mo sa inyo. Pag, nag, pag nagpe-pray yung pastor sa harapan, hindi ho sila nagkukwentuhan. Wala ho kasi. Pwede ka hong tumatayo dyan. Kumakanta ka, nagsusunglid ka, nagpe-perform ka, nagtuturo ka. Pwede hong mangyari yun, pero yung kaluluwa mo, wala ho sa Panginoong Yesus ng Biblia. At yun ho yung nakakalungkot, yun ho ang pinakamasaklap na pwedeng mangyari ho sa atin. Sampung taong ka nang umaattend dito and yet your soul still spiritually blind. Kaya sabi ko, Panginoon ito yung panalangin namin, ito yung pinag-uusapan namin ni Sir Walter. Sana ho, for the next generation, maipasa po yung puso na katulad ni Pablo. Lord, makakilala talaga sila ng totohanan sa Panginoon. Iligtas mo sila. Panginoon, yung mga kabataan po namin, iligtas mo. Hindi lamang nagpe-perform sa harapan, yung mga skills nila. Grabe, sabi ko, Panginoon, ang hirap po ituro ng pagsamba. Ang hirap po ituro ng panalangin unless maranasan nila ang Panginoon. Sana mga leaders, yan ho, ang iiyak nyo sa Panginoon araw-araw, gabi-gabi. Sa mga inaalagaan nyo na sila ay totoong pagkaroon ng pagkakilala at kauhawan po sa Diyos. Nakakalungkot ho minsan Sakit ho sa loob. Alam nyo, nung nakaraang linggo ho, meron nung isang tricycle driver, matanda na ho siya. Naging service po naming mag-ina. Sa ilang buwan po, sa kanya lang ho kami sumasakay. Naiyak ho ako. Every morning po yon. Bago mag 6:30, nandun na po siya sa may pinto namin, sa may gate po namin. At tatawag na po sa akin, Ining, papasok ba kayo? Bubuksan ko na ho yung pinto, kukunin niyo na po yung bag ng anak ko, ilalagay ho dun sa tricycle. Matanda na ho siya. Everyday ho yun. Papasok, ihahatid ko po sa umaga yung anak ko, tapos po, susunduin po ng hapon. Bago mag 2:20, 2:30, nandun na ulit po siya. Tatanong na ulit, Ineng, susundo ka na. So, ang tagal po, mga 3 buwan, 2 months ho, 3 months, basta matagal ho, na siya po ay ganun po. Everyday po yun, hindi po yun pumapalya. Tapos po, pag ako'y pupunta ng palengke, basta meron siyang tinitigilan po na lugar na spot at tanaw niya ako lagi. Pag nakita niya na akong nakatayo doon, dali-dali na ho yung aalis nun sa kanyang pinipilahan, pupunta na po sa akin. Isang umaga po, sabi po ni Bethany, Mami, wala si tatay. So sa ibang tricycle po kami sumakay. Tinitingnan po namin siya doon sa spot na kung saan siya nakapila. Wala. So mga 3 days po yon. So nagtaka na po ako. Sabi ko, bakit si tatay wala? Hanggang sa yung tapat po naming tutorial center, meron din po siyang hinahatid sundo doon. Sabi po, narinig ko po, sabi nung bata, saan tayo sasakay ng tricycle? Sabi nung nanay, oo nga, ang hirap na maghanap ng tricycle kasi si tatay patay. So namatay na po si tatay na magta-tricycle. So everyday niya po, sabi, kinuwento ko po, kaya nagulat po ako dahil ang kinamatay niya po ay stroke. Sa kaunlaran po siya nakatira. At nung Saturday po, nilibing po siya. Alam niyo po ba,
Nung kinuwento ko po sa anak ko na patay na, gusto niyang puntahan. Kung saan yung lugar. Sabi niya, Mami, punta tayo doon. Sabi ko, alam niyo po ba kung anong tinanong niya sa akin at sinabi niya? Sabi niya, Mami, ligtas kaya si tatay? Sabi niya, may nagsabi ba sa kanya about kay Jesus? 8 years old. Alam niyo po kasi sinabi ko, ngayon po nakikinig po siya, nanonood siya ng mga digmaan. Sabi niya, anong mangyayari daw ho dun sa mga, sabi niya, ang Philippines ba, Mami? Sina-chat GPT niya. Sabi niya, is Philippines included in ganito? UAE, Iran? Napapakinggan. Ina-type niya ho na ganun. Tapos nung nakita niya, ay Mami, hindi pala kasali ang Pilipinas. Sabi daw, hindi daw. Alam niyo yun? Sa batang edad ho, naunawaan niya yung word na kaligtasan. Na pag hindi po nanampalataya, naniwala kay Jesus Christ, hindi ho. Kaya sabi niya sana, Mami, ligtas po kaya yun? Sabi ko na lang sa kanya, malay naman natin anak, may nag-share sa kanya about kay Jesus. Nakapakinig siya ng turo, sabi ko, or nakapakinig siya sa kanyang cellphone, nakapanood siya. At nag-pray siya para, sabi kong ganun, nanampalataya siya sa Panginoong Yesus. So, walang imposible. Sabi ko, ang pananampalataya natin, sana save po si Lolo. Okay? Grabe, no? Tayo po. Kamusta yung puso ho natin sa mga taong walang pagkakilala sa Panginoon? Ako ho, lagi ko pong iniiyak ho yan dito sa loob ng church. Panginoon, yung mga taong ito, yung mga kabataang ito, yung mga magulang na ito na dinadala mo, sana totoo silang makakilala sa inyo. Yung pauhawan, yung paghahanap po sa inyo, Panginoon, maranasan po talaga nila. Hindi lang dahil magaling silang maganito, magaling silang maganyan. Lord, katagpuin po sila. Magpakilala ka sa kanila. Naunawaan mo natin. Kaya po sa bawat isa ho sa atin, sabi nga ni Ma'am Asi, di ba? Teach us to number our days. Maikli lang ang buhay. Wala nang panahon para hindi po natin ibigay ang buhay natin sa Panginoon at manampalataya po sa totoong Jesus ng Biblia. At kung talagang ikaw ay totoong nakakilala sa Panginoon, pakita mo natin. Ayusin po natin ang ating lakad sa harapan po ng Diyos. Unawaan po natin, ayusin po natin ang ating lakad sa harapan po ng Panginoon. Napakahalaga po niyan. At grabe ho yung panalangin ho, no? Mga kapatid, sabi ho ni Pablo ay, kaya po yung mga pastors ho natin, lalo na pag dumadami na po kayo, diba? Nakakatuwa po tingnan. Pero sana po, masigurado ho natin ang kanilang kaligtasan. Naunawaan po natin, kung meron po tayo talagang isang bagay na sisigaruduhin po sa kanila, ipakilala po natin ang Panginoong Jesus. Every after service, lahat ho ng turo ho natin, lagi hong sumentro ho, ibalik ho natin lagi sa Panginoong Jesus. Kasi kawawa ho sila pag hindi ho sila nakakilala sa Panginoon. Naunawaan po, kaya po ang bawat isa, sabi ko ho sa inyo, nanalangin ho si Pablo. Grabe, no? Grabe yung panalangin niya. Pakinggan ho nating mabuti at dito na ho ako magtatapos. Okay? Ang totoo pong doktrina ay hindi ho pumapatay ng mabuting balita. Hindi ho pumapatay ng pagbabahagi ho ng salita ho ng Diyos. Na parang, wala nang pag-asa yung mga yan. Pabayaan na natin yung mga yan, wala nang mangyayari dyan. Hindi ho. Ang totoo pong doktrina, ang totoo pong theology, hindi po ganun eh. Hindi ho galit,
Hindi ho kawalan ng pag-asa ang mararamdaman ho natin. Ang maramdaman po natin ay katulad po ng naramdaman ho ni Pablo, tunay na malasakit. Hindi ka ho mawawala ng pag-asa sa mga taong ito, Panginoon. Wala pong imposible sa inyo. Kaya nyo silang baguhin, kaya nyo silang iligtas. Tingnan nyo yung katabi nyo. Sabihin natin, malalim na pagmamalasakit. Totoo ba may malalim na pagmamalasakit kayo sa katabi nyo? Sana naman po. Kailangan po yan Lord. Kaya nga sabi ko nga nung prayer meeting ho natin, yun ho ang ipanalangin po natin sa atin hong mga kasama na Lord, makakilala po sila talaga ng totohanan sa inyo. Ano po? At katulad po, ulitin ko po, ito na ho ako magtatapos, ano po. Maaaring religious ka, alam mo ang Bible, alam mo ang salita ho ng Diyos, active ka sa church, pero hindi ka ligtas. Maaaring masipag ka, ando dun ho yung init mo, pero walang tamang kaalaman sa katotohanan at sa totoong magandang balita at sa totoong ginawa ng Panginoong Jesus sa buhay po natin. Okay? Tandaan po natin, ang malaking hadlang sa kaligtasan ng tao ay ang paniniwala sa sarili nating katwiran, sa sarili nating kabutihan. Hindi po. Dito po natin makikita sa verse na to na si Jesucristo lamang ang ating totoong tagapagligtas at ang totoong katwiran ay matatagpuan lamang po sa pananampalataya sa Panginoong Jesus. Tayo pong lahat ay tumayo. Pastor said, okay po. Tayo pong lahat ay meron naman ho tayong lyrics dito sa, siguro yung iba sa inyo medyo nahihirapan bigkasin yung ibang salita, pero may lyrics naman ho tayo. Ano. Ganda lang ho kasi, sabi ho natin ay great surrender. Kasi yung totoong kaligtasan po, mayroon po talagang pagpapakumbaba sa harapan ho ng Diyos. May totoo pong pagsuko. Lord, lahat ng inaasahan ko sa buhay, inililay down ko po sa inyong harapan. Lahat ng idols ko, Panginoon, inililay down ko sa inyong harapan. Kunin niyo na. Sinusurrender ko na, sumusuko na ako, Panginoon. Binibigay ko sana sa inyo. Sana po, pakita ho natin yan, ano po. Huwag ho tayong manangan ho sa sarili ho nating lakas, kundi sa lakas at katwiran ho ng Panginoong Hesukristo lamang. So minsan pa ho, awitin po natin ang awit na to sa Panginoon. Hindi ko alam kung ano na pong kalalagayan nyo sa harapan ho ng Diyos. Kayo ng Panginoon yan. Maaring nandito ka, maaring every Sunday nandyan ka, kikinig ka ng preaching, active ka ho sa mga ministries. Pero ho, ang layo-layo mo sa Panginoon. Pero ho, ang yabang ho natin sa harapan ho ng Diyos na hindi ho natin kailangan ng Diyos, hindi ho natin kailangan ng Panginoon. Nagkakamali ho tayo. Ito lang ho ang katotohanan, ano po? Wala ho tayong pananampalataya sa totoong Jesus ng Biblia. Kung nananangan ka sa sarili mong lakas, sa sarili mong katwiran, impyerno ho tayo.
Pinapakita ho sa atin ng Panginoon na wala tayong magagawa sa kaligtasan natin. Tanging Panginoon lamang po yan. Kaya po ngayon pong hapon, let us surrender our lives to God. Humble ourselves to God. Ito po, this is the year that God saying to us, anak, ako na. Surrender. Lay down your idols. Lahat po ay ibabaho natin sa harapan po ng Panginoon. At hayaan po natin ang Panginoong Jesus po ang patuloy na maghari at manguna po sa ating buhay. Awitin po natin sa Panginoon ang awit na to. Sa awa mong nayang sa krus, doon na nagsimula ang lahat. Hindi sa aking kabutihan, kundi sa biyaya mong tapat. Dugo ni Kristo ang nagligtas sa pusong patay sa sala. Ako'y tinawag mula sa dilim, sa buhay na may pag-asa. Dahil ako'y tinubos na at pinawalang sala, ang buhay ko'y sarisyo na. Ito ang taon ng pagsuko, kay Kristo ang buong buhay ko. Isang buhay na handog, banal sa'yo'y kalugod-lugod. Hindi para kitain ang iyong pag-ibig, kundi dahil ito'y tinanggap ko na. Binabago ng Espiritu ng Diyos. Ito ang taon ng pagsuko. Binabago mo ang isip ko sa liwanag ng iyong salita. Hindi na ayon sa mundong ito, kundi sa kalooban ng Ama. Sa katawan ni Kristo ako'y bahagi, tinawag upang magmahal, maglingkod ng may kababaang loob, sa lakas na ikaw ang nagbigay. Sa pag-asa'y magtitiis, sa panalangin ay tapat. Dahil si Kristo ay aking lakas. Ito ang taon ng pagsuko, kay Kristo
Let us pause for a while. Siguro po ay tayo po ay habol ng comfort sa ating buhay. Pagod na ho tayo. Siguro po habol ng mga bagay sa mundong ito. Pero sinasabi sa iyo ng Panginoon sa oras na ito, anak, ako lang naman ang kailangan mo. Stop running for comfort. Ito na po yung panahon na tayo po ay tumakbo po sa harapan ho ng Diyos. Ito na po yung panahon na ilagay po natin lahat sa paanan po ng Panginoon. Lord, I surrender everything to you, O God. My dreams, my finances, O God. My family, my relationships, O God. Sinusuko ko na po sa iyo lahat. Trabaho, Panginoon. Negosyo, lahat, Panginoon, binibigay na po namin sa inyo. Maging ang buhay po namin, Panginoon, binibigay po namin sa inyo sa oras na to. Naunawaan po namin sa pamamagitan po na yung salita. Hindi po sa lakas namin, hindi po sa katwiran namin, hindi sa sarili po namin, kundi sa pamamagitan lamang po ng Panginoong Jesus, aming Ama. Mananampalataya lamang po sa Panginoong Jesus. Magkakaroon po kami ng kaligtasan, Panginoon. Panginoon, nawa po, Panginoon, panalangin ko po sa bawat isa. Ito pong magkaroon ng kauhawan ng church para sa inyo. Bawat isa po, Panginoon, magkaroon po, Panginoon, ng totoong gutom po sa inyo. Magkaroon po ng totoong kaalaman sa inyo. Kaalaman na nagbabago ng buhay, Panginoon. Kaalaman na nagliligtas sa pamamagitan po ng mabuting balita ng Panginoong Jesucristo, aming Amang Banal. Hindi lamang po dahil alam po namin ang salita ng Diyos, hindi dahil active kami sa church, Panginoon, kundi magkaroon kami ng totoong pagkakilala po sa inyo. Hinihingi ko po ang pagsama ninyo sa bawat pamilya, Panginoon, aming Amang Banal. Sa bawat magulang, Panginoon, aming Ama, maging responsable po sila sa pagpapakilala sa kanilang mga anak ng totoong Jesus ng Biblia, Panginoon. At katulad po ni Pablo, Panginoon, Ama, magkaroon po kami ng malalim na pagnanais, Panginoon, ng pananalangin, Panginoon, sa mga tao kung wala pang pagkakilala sa inyo. Sa bayan po ng San Juan, Panginoon, aming Amang Banal. Sa bawat outreaches po namin, Panginoon, yan po ang maging tibukin ng puso, Panginoon, aming Ama. Maipasa po sa bawat isa, Panginoon, ang totoong paghahangad, paghahanap, pagkauhaw, pagkagutom po sa Panginoong Jesus. Aming Ama, maraming salamat po. Salamat po sa iyong salita. Salamat po sa pagpapaunawa po sa amin, Panginoon. Napakalalim po
ng iyong salita. Ngunit Ama, salamat. Binuksan niyo po ang puso ng bawat isa, Panginoon Ama. Maraming salamat po sa gawain po ng The Avenue, Panginoon Ama. Alam po namin, Panginoon Ama, na patuloy mo kaming sasamahan. Patuloy mo kaming itatawid, Panginoon. Salamat po at ang panalangin ko po para po sa anniversary po na gagawin po namin, more than po sa mga palabas, more than po sa mga awitin, Panginoon, more than po sa mga gagawin po namin. Maranasan po kayo ng personal ng mga taong dadalhin po ninyo at maranasan po nila ang totoong Jesus ng Biblia. Magpakilala po kayo, Panginoon, aming Ama. Sa pangalan po ng Panginoong Jesus, aming Amang Banal. Maraming salamat po. We worship you, we glorify your name, O God. We lift up your name, aming Ama. Salamat, tapat ka, Panginoon, mabuti ka, dakila ka. Wala kang katulad, Panginoon. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, magpakailanman. Maraming salamat po, Panginoon, aming Amang Banal. Salamat po. Salamat, Panginoon, at patuloy po namin itinataas sa iyo ang aming mga handog ng pag-ibig at ika po, Panginoon, patuloy mong magamit para sa ikalalago at pangangailangan po ng gawain ito. Maraming salamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen.